Maraming salamat po ng share sa ating mga kasamahan. Magandang umaga po sa mga kaibigan natin sa DOTR at DPWH. Yung presentation po kaugnay po ng very controversial, long-delayed LRT-MRT common station. Next slide please. So, ito pong proyekto nito, 2009 pa na aprubahan at inaasahan sana na as early as December 2010 pwede nang kumana, pwede nang mapakinabangan ng mga ordinaryong commuter. Ang katangian po ng proyekto, pagtatagpuin yung 3 linya ng tren sa isang bubong, sa ilalim ng isang bubong. So yung manggagaling ng Balintawak, Muñoz na LRT1, yung manggagaling ng North EDSA na MRT3, at yung itatayo pa lang na manggagaling ng North Avenue na MRT7. At magiging madali para sa mga commuter na lumipat ng tren. So yung manggagaling ng Fairview, sasakay siya ng MRT7, pwede siyang lumipat ng tren papunta ng EDSA, papunta ng Makati. So, malaking tulong at very convenient for the commuters. Ngayon, batay dun sa pag-aaral, ang plano ay itayo ang common station, yung Grand Central Station, sa harapan ng SM Annex kasi doon lang po maaaring magtagpo yung 3 linya ng tren at maa-align sila, pwede silang pagtabi-tabihin sa ilalim ng isang bubong. At that time, the project cost was around 778 million. Pababawasan daw sana yung cost na yun dahil nag-donate ang SM ng 200 million para dun sa naming rights ng istasyon, para pangalanan ng istasyon ng SM Station. Next po. So ito po yung nakuha naming original design. Makikita po nyo na may isang bubong lang, tapos 3 linya ng tren magkakatabi. So yung nasa kaliwa, yun yung MRT7. Kung galing ka doon, bababa ka lang ng hagdan para makalipat ng tren. So madali lang ma-access yung paglipat ng platforms. Next. At ito nga po, ang sinasabi, public convenience and connectivity as the main consideration. The common station would have to be built in front of SM Annex. So doon po yung 3 linya ng tren pwedeng magtagpo at ma-align. Magkakatabi. Next please. So ang plano po ay dapat sana ay ipapatupad na kahit sa panahon ni Secretary Ping Jesus under the Aquino administration. Pero napahinto nang nag-resign si Secretary Ping. At noong pumalit na sina Secretary Mar Rojas at Secretary June Abaya, binasura na po nila yung original plan na itayo ang common station sa harapan ng SM Annex. At sa halip ay tinulak nila yung mga studies para ilipat ang common station sa harapan ng Trinoma, kung saan magiging mas mahirap yung tugtungan ng 3 linya ng tren. Ang masama pa ho, yung common station na proyekto, isinama nila doon sa concession agreement para sa LRT Line 1 extension sa Bacoor. So yung common station nasa North EDSA po yan Wala po siyang kinalaman dun sa extension ng tren sa Bacoor, Cavite. Pero pinagsama nila sa isang kontrata. Based on the LRT1 contract, the new project cost for the common station at Trinoma will be around 1.4 billion. So napalaki na po yung gastos. Next please. So, ganyan po sana yung gusto nilang itulak sa ilalim ng LRT1 extension contract. Nilipat na yung common station sa harapan ng Trinoma. So mapapansin niyo yung tren mula sa North Avenue, hindi na siya pwedeng dumugtong doon sa LRT1 saka sa MRT3. Kailangan maglakad. Yung kulay green, yan yung lalakarin po ng mga commuters para po makalipat sila ng tren. Tinatayan around 350 meters yung kanilang kailangang lakarin. Pag pinilit yung Trinoma common station. Next. So dahil po dyan, umakyat po ng Supreme Court ng SM. Kasi meron na silang pirmahan ng MOA, nagbigay na sila ng donasyon, at nag-issue naman ng TRO ang Korte. So na-delay na naman po yung proyekto. So yung dapat sana, 2010 pa lamang, ay napapakinabangan na. Hanggang ngayon, 2016 na, ay wala pa tayo ni Anino na nakikita dun sa common station. Next. Yung binanggit na po kanina ng chair, nagbigay ng opinion ang railway chief ng DOTC at sinasabing hindi talaga uubra, it is indefensible to have the common station move to Trinoma dahil nga sa layo ng lalakarin
ng mga pasahero. At malaking bilang po ng mga pasahero ang maapektuhan nito. Next please. Sa ilalim po ng bagong administrasyon, sa panahon ni Secretary Artugado, ininunsyo po na magkakaroon ng compromise station para ma-break yung impasse. At ito daw ay ilalagay sa pagitan between Trinoma and Ayala. There was a term sheet signed by big business groups at sinasabing i-resolve nila ang mga problema kaugnay ng common station. Pero one-pager lang po yun. Pag babasahin niyo po yung pinirmahan nila, wala akong detalye. Walang detalye kung saan ang eksaktong lokasyon, kung ano ang disenyo, kung ano ang timeline ng proyekto, at syempre kung magkano ang gagastusin para sa proyekto. Next. Pero nag-send out ng picture ang DOTR on where the common station would likely be built. So ito po yung pinadala nilang picture which was picked up by the media. Yan po yung lugar na yan, that is the corner of EDSA and North Avenue. Nagpas lang ng konti ng Trinoma Mall. Diyan daw itatayo yung common station. Next please. So, naghanap po kami, naghalukay kami dahil wala naman pong nilalabas na detalye ang DOTR. So nakakuha kami ng iba pang mga detalye mula sa mga nagmamalasakit na empleyado ng DOTC. We were able to see a draft memorandum of understanding which was supposed to have been signed July 2016, which gave us more details of the proposed compromise common station. Dito po, next slide please. Sinasabi nila na sa halip na isang pasilidad lang, isang building lang, dalawa na po yung itatayo. So, meron silang North Common Concourse and South Common Concourse kung saan nandoon yung magkakaibang linya ng tren. So, hindi talaga nasa ilalim lang ng isang struktura. Next please. So, kung dati po, magkahiwalay na at kinoconnect na lang ng isang atrium kung saan, of course, merong commercial development. This was from concept drawings dated May 27, 2016. When DOTC was still under the Abaya administration. At pinakikita nga po, malinaw na malinaw, pinaghiwalay na yung dalawang terminal at kailangan maglakad ng mga commuters kung gusto nilang lumipat. Next please. So, the concept drawings were consistent with the pictures from the DOTR which show that the compromise station will rise at the corner of EDSA and North Avenue. Kaya po yun, yung sa triangle. Yung nasa taas po, yan yung sa EDSA, MRT3, LRT1. Yung nasa baba po na linya, yan po yung mga galing ng North Avenue. Saktong-sakto. Doon sa nakita natin yung picture kanina. LRT1 and MRT3 will be connected along EDSA, while MRT7 will be connected with the two lines. Through an atrium sa gitna, tsaka isang walkway sa likod. Next please. So, gaano kalayo po ang lalakarin ng ordinaryong commuter? Sinikap namin sukatin, pinasukat po namin sa mga engineers itong ginawa nilang concept drawings. Lumalabas po, kung bababa ka ng MRT7, gusto mong lumipat doon sa susunod na riles, around 150 meters. Kung dadaan ka naman doon sa likod, doon sa secondary connection, ang lalakarin mo ay pwede umabot ng 200 meters. Ngayon, sinasabi ng isang nagsalita for the DOTR, it's not true, 50 meters lang daw. Then we'd like to see the study kung meron man. Next please. Ngayon, hindi po bago itong proposal na ito. This was already suggested in June 2009 by Vice President Noli De Castro as head of the Triangle Development Commission. Siya na rin ang nagsasabi na ilagay natin sa kanto ng EDSA at North Avenue. But that proposal was rejected by the DOTC and the DPWH. Sabi nila dito, sa kanilang reply sa proposal ni VP De Castro, this location may not be technically viable because it would involve placing the common station at a very close distance to the North Avenue MRT station and at a curved area, kurbada po, paliko. Likewise, it is inconvenient to commuters as it would necessitate the establishment of a large platform or concourse for passenger transfer. Magiging mas mahal na rin po. The cost implication of the proposal may be higher than the ICC-approved cost due to changes in the design of the common station. Next please. So, nakikita po namin dito sa bagong proposal ng DOTR,
pinipilit po na i-accommodate yung iba't ibang mga interest ng SM, interest ng Ayala sa Trinoma, tapos meron interest ng San Miguel na may MRT-7. Yung gobyerno po natin ay pumasok sa mga kontrata na inconsistent sa isa't isa. So, pumasok po sa kontrata sa MRT-7, ang sabi niya sa kontrata, ang common station sa harapan ng SM Annex. Pumasok sa Memorandum of Agreement sa SM na ang common station sa harapan ng SM Annex ay ipapangalan ng SM Station. At pumasok sa isang kontrata sa Ayala at Metro Pacific kung saan ang common station naman ay nasa Trinoma. So iba-iba po yung pinasok na kontrata. Pero sa amin po, ang original sin dito, bakit kailangan ilipat mula SM Annex na maayos na yung plano, bakit kailangan ilipat sa Trinoma? And right now, ang problema natin, bakit kailangan magkaroon ng compromise para lang ma-accommodate yung iba't ibang business interest? Nagiging komplikado palagi, lalo ito, dahil yung DOTR Sector Rails ay galing mismo sa kumpanya na nagtulak na ilipat ang common station sa harapan ng Trinoma. At yung current MRT General Manager for Maintenance ay isa din po sa nagtulak para ilipat ang common station mula SM Annex papunta ng Trinoma. Huling punto na lang po, may mga poste na po na tinayo dyan po sa kahabaan ng EDSA para dun sa common station sa SM Annex. Mawawala ng saysay po lahat ng yun pag nilipat po natin doon sa kanto ng SM EDSA, North EDSA at saka EDSA, North Avenue and EDSA, yung bagong stasyon. Yung DPWH po, nireject nila yung proposal na ito noong 2009 dahil ang sabi po nila, magiging mas mahal pag mag-uukay tayo sa lugar na yan at yung area na yan ay flood prone. Kaya hindi din po pumayag ng DPWH in 2009. Tingin po namin there should be guidelines regarding public infrastructure kung saan ang public convenience at public interest ang pangunahing konsiderasyon, hindi po yung business interest. Next please. Hanggat nandiyan po at nangingibago yung business interest, hostage po tayo sa kanilang kagustuhan. At ang pinakatakot nga po namin, paano pag hindi po nagkasundo-sundo yung apat na malalaking negosyante, maghihintay na naman po tayo at hindi po makakakinabang yung mga commuters dito sa isang importanteng proyekto. So, hindi po kami tutol. Last na po, we are not opposed to the common station project. We wanted to proceed. Gusto namin na magkaroon ng pakinabang yung mga commuters, pero sa tamang paraan sana. Based on public convenience, what is most convenient for the public, and the least cost for government. Yun ang part. Okay. Go ahead. Public hearing naman ito. Maraming salamat Ganato. So narinig niyo yung kanyang presentation and para sa akin, yan din ang mga katanungan ko. Kung totoong maglalakad ang ating mga kababayan ng karagdagan 300 meters ngayon, bakit importanteng talakayin ito? Sapagkat kung meron na tayong MRT-7, ang ating mga kababayan na galing north ay mas mabibilisan ang kanilang pagbiyahe at hindi na rin nila kailangan kumuha ng ibang mga pribadong sasakyan. Kaya itong common station na ito, nagde-delay nitong construction din at completion ng MRT-7. Kaya tinatalakay natin ito dito sa emergency powers hearing. Ngayon, nais kong marinig ang explanation ni Yusek Quintanar ukol dito. Thank you, Madam Chairman. I think we'll answer the question in the issues in two parts. I think first I'll address the technical issues, then Yusek Riencio will address the legal issues. I think first of all, I do hope that the committee understands that the result of this technical solution, that the location was a process of consultation with the stakeholders involved in the rail. So SM was consulted, San Miguel, the concessionaire of 97 was consulted. Sir, quick question. Okay, you've had all these consultations, stakeholders, investors, but is it correct that because of this new design, the public will have to walk 300 meters to be able to transfer to the next? That's not correct, Madam Chairman. So that's not correct. Okay. In fact, what the distance, the farthest distance of a walk between 93 and 97
is maximum of 100 meters if you take the northern concourse. And then the southern concourse, it's 200, I think the measurement was 200 meters, if my recollection is correct. So if you had the original design implemented, which is the stop would be in SM, would the distance also be the same? The concern there, Madam Chairman, from a technical point of view, and the memo of Mr. Joel Magbanua was presented in a different context. I think that the concern with the former location was you have 18 influx of 3 lines. So you're basically getting, let's say you have about 50,000 people coming from line 1. Or I think the main capacity of a train from line 1 is around, let's say around 1,300 people. Line 7, I think their train capacity is around 1.5. I'm not exact, but these are the general numbers. And then I think line 4, when you go to a 4-car configuration, will be around 1,400, 500 as well. So you can imagine if all those trains come in together, you'd have about 4,500 people arriving every 2.5 minutes in a very small space. And if you look at other transfer stations globally, actually they try to spread it out. Not to the point that walking becomes a penalty, what you call a transfer penalty, but you create enough space. So stacked together is not necessarily the best technical solution. In fact, you want space so that when people come out of the trains, they have enough space to do their business, buy new tickets, try to find their new lines, meet other people. So will you be having tunnels there? No, it's not done. This is all elevated, Madam Chair. They're all elevated? Because all the trains are coming from an elevated position. Okay, how long will the construction be for this common station? When do you begin? Well, what we wanted to do is, because there is a TRO, there is an existing TRO. So with the emergency powers, we can do away with the TRO, or since it's existing already? Well, it's a TRO of the Supreme Court. So we're constrained. And in fact, we cannot proceed with the design until I'll refer this to Secretary Ancho, but the whole idea of the compromise was to be able to lift the TRO, remove we were enjoined not to proceed. And now by doing this, we can now get into the detailed engineering design, and in which case we can address your question, Madam Chairman, of how long. But I do think if we push this project quickly, we can do it about 2.5 years, because it's a design and build. So the key really was to get the TRO lifted, not by the Supreme Court, but by the parties coming together and coming to compromise. Who's going to be spending for that? The different mall owners? Okay, so the deal in my understanding of the agreement is that all the obligations of government under MRT 7 are kept full. In fact, there's a reduction of the government's obligation there. The obligations under Line 1 in its concession agreement are done by the DOTC. And then the triangle area where you transfer from the different lines, in fact, was an undertaking of the private sector at no cost to government. So these were, in fact, investments by the private sector at no cost to government. And in 50 years, when this is basically development rights, this will revert to the Philippine government at no cost. Okay, let me ask Senator Recto or Senator Mix if they have anything more to add before we conclude this hearing. I'm here to show my support to the Emergency Powers Bill, Madam Chair. That's all. I'm just here to show support. We've had extensive hearings the last month or so, no questions asked. Okay, I don't need to ask. but just to point out something very interesting, Senator Recto will read part of the memorandum of agreement for the common station. Madam Chair, I just saw a copy of the term sheet, the agreement between the parties with regard to the common station. And it appears to me that they did not agree. They only agreed to agree. Nakalagay dito, resolution of pending issues shall exert all reasonable effort to resolve all pending issues. 2, location.
the stakeholders respectively shall agree on the final location for the unified station, which shall be in the vicinity of EDSA, North Avenue. So walang maliwanag pa rin. Is that correct? Have you decided where the common station will be? Actually, Your Honor, yes. This is really just a confirmation of what's been going on the ground. But that's not written here in this agreement. The parties have opted not to put it yet, but the design, in fact, is almost done. So it's dependent on the design. What is important, Your Honor, is that number one, they have already decided and agreed on the location. But where is the location? The location is between North Avenue and EDSA. Okay. MRT 7 in North Avenue, MRT 1 and MRT 3 along EDSA. And then the two stations will be connected by... So you agreed already, but that is not written here. Yes, because that is actually not intended to cover the details, Your Honor. Okay, and kailan matatapos ang common station? Because I remember when I was Secretary of EDA in 2008, we agreed already on that location before it. And then nabago with the new administration. So can you imagine 2016 na, 8 years after? And that's why you have the traffic in that area. Kasi hindi pa nagagawa yung common station. Right? So kailan yung matatapos ng common station? Your Honor, we are projecting that once the TRO is lifted, 2 to 2.5 years construction period should be enough. So if you agreed on the location, have the parties gone to the Supreme Court asking for the lifting of the TRO? We are just complying with one more condition of one party for us to finally conclude the compromise that we will be filing with the Supreme Court. So what is that issue? The location? No, it's just the design, Your Honor. So, tama yung sinabi ko, it's a design. Which is already ongoing, Your Honor. We do not foresee... Kailangan aprubahan pa ng isa? Opo. Okay. So, kung hindi na gusto yung design, wala rin. Actually, the conceptual design is already there. Everybody is on board already, but there just has to be a more detailed design, short of adopting a DED. And who is doing the design? The design process is ongoing. That was bidden out. The conceptual design, Your Honor, was really a result of the conversation of all interested parties. So there's a meeting of No, the question is, the detailed engineering design will still be bid out or hasn't been bid out? The detailed engineering design, Your Honor, we have a consultant who was procured in the past who's on standby. The only constraint we have, and we consulted this with legal, is the PRO. So, because the department itself was, I think, terms enjoined by the Supreme Court. No, we understand all of that. What you're saying here is that, okay, pagka you agree to the location, if you agree to the design, the party will go to the Supreme Court and ask to leave the TRO. And that has not happened yet. That's all I'm asking. Right? Not yet, Your Honor, but that will be one of the first agreements to sign. Correct. And because of that, you will not be able to start construction yet. Not yet, not yet today.